Kung nasundan nyo yung ating vlog noong mga nakaraang 4 na buwan ay meron tayong mga manok no na inatake ng hindi pa natin na ma-confirm no kung aso ba yun or kung yung mga halo. Dahil sa ito no yung survivor natin sa 4 na manok natin na nakagat ay ito yung nag-survive no. Sa ngayon ay binabalik natin siya sa pag-breed para makakuha tayo no ng similya dito. Makakuha tayo no ng mga offspring at ang magiging lahi niya ay siya yung gagamitin natin no para pang-breed, para sa gagamitin nating mga tandang. Dito tayo kukuha ng mga tandang kasi ito kasi no yung mga una nating mga tandang dito. So dito nagsimula yung mga lahi natin at sa mga inahin na ito no. So mula dito ay kukuha tayo ng mga tandang. So kung tingnan nyo ay meron pa siyang sugat sa kanyang paa. So ayan no, ipo-focus natin. Yung kanyang sugat ay hindi pa talaga naghilom no. Pero kaya na niyang kumasta kaya binabalik na natin siya sa pag-breed. Sa kanyang ulo naman, doon sa kanyang bandang liig ay unti-unti na rin no na naghihilom yung kanyang sugat. So sa tingin natin, sa assessment natin ay kaya na niya no na mag-breed kaya binabalik na natin siya sa pag-breed. So bali 1:5 no yung ginagamit natin dito na mga inahin. So sa isang tandang ay 5 inahin yung ginagamit natin para sa kanya no. So dito tayo kukuha ng mga susunod natin no na gagamiting mga tandang. So pagkain tayo ngayon no, sa ating mga sisiw. So ito yung mga sisiw natin. Noong mga nagdaang araw ay may napansin tayo no dito sa ating mga sisiw na parang mayroon silang foul pox. So ito na nga, confirm na natin na mayroon silang foul pox based sa kanilang pinapakita no sa kanilang mukha. Dahil yung mukha nila ay may mga lesion na no, yung kanilang mga mukha. Kung tingnan niyo no, ay may mga butlig-butlig na no. So ito ang foul pox ay sanhi siya no ng avian pox virus. Ang carrier no ng foul pox ay itong mga lamok. Marami kasing lamok dito kaya yan madaling kumalat no yung virus. Ang gawin lang natin dito no ay magbigay tayo ng antibacterial sa kanila para maiwasan yung secondary bacterial infection dito sa ating mga sisiw dahil ang foul pox kasi ay wala siyang gamot no. Wala pa siyang lunas. Kaya ang gawin natin, ang gagamitin natin dito na pang prevention no sa secondary bacterial infection ay itong ambroxetil. So ang ambroxetil ay antibacterial siya at saka anti-infective no. So nandito yung kanyang indication. So ito pwede natin siyang gamitin no sa secondary bacterial infection para maiwasan natin yung secondary bacterial infection dahil ang secondary bacterial infection kasi ito yung magiging sanhi no na magkaroon ng mortality yung mga sisiw natin. Actually, yung foul pox ay maliit lang naman no, yung kanyang mortality rate. Ang problema dito pag magkaroon na no, ng secondary bacterial infection dahil ang secondary bacterial infection nito ay doon nagsisimula no sa kanyang respiratory system. So pag magkakaroon na no ng foul pox yung ating mga manok dito, yung mga sisiw natin ay babagal no yung kanyang pagtubo, yung kanyang paglaki. Dahil sa infected siya no ng foul pox. So kahit ano pang mga sakit ng mga manok natin basta infected no ng kahit anong sakit ay talagang hihina yung kanyang paglaki. Compared natin doon sa mga manok natin, mga sisiw natin na hindi pa infected ng mga kahit anong sakit, kahit ng mga sipon. Dahil maapektuhan din no yung kanilang kalusugan. So sa ngayon ay bigyan natin sila no ng ambroxetil para maiwasan natin yung secondary bacterial infection. Since mayroon na tayong foul pox dito no na
virus. So ang gawin natin sa sunod ay magbakuna tayo ng ating mga sisiw ng Foulpox virus para maiwasan natin itong Foulpox, no? Dahil ang Foulpox kasi ay wala siyang gamot, so kailangan natin ay prevention. So ang isa sa prevention nito ay yung pagbibigay ng bakuna ng Foulpox.